Panibagong araw at panibagong simula na naman para gawing special ang araw na to. Dahil gumaling na nga si Jai galing sa sakit, kaya ito nga, na-miss naming dalawang mag-adventure agad. At target nga namin ngayong araw ay umakyat ng bundok. Alright guys, so nakarating na nga tayo dito sa Dapitan City dahil aakyatin namin ni Jai ang Mount Lamb. And syempre, gusto namin ipakita sa inyo ang bago nating camera. Ito ang ating gamit ngayon, ang Osmo Pocket 4. Kaya ipapakita namin sa inyo kung gaano kaganda ang mga capture ng ating bagong camera. And super excited din kaming makita kung ano ba ang kayang gawin nito. Kaya samahan nyo kami na umakyat ng Mount Lamb. So si Taki, ready na siya. Siyang taga-bit-bit ng water namin ni Chris. And water niya. And water namin dalawa. So magsasapatos lang ako bago tayo mag-hike. Guys, paakyat na kami sa Mount Lamb and kasama natin si Taki and yung asawa ko, kaming dalawa lang. So sa last na punta namin dito, meron siyang entrance and ngayon wala na siyang entrance. Hindi ko lang sure kung bakit hindi na sila nagpapa-entrance. Sakto lang rin yung weather, hindi ganun kainit at hindi rin ganun maulan, pero doon sa namin sa bahay, napansin nyo nga maulan dito, hindi naman umulan. Tuyo yung lupa. And, ayun. Tara. Kakagaling pa lang ni Jai sa sakit pero ito nga siya, aktibo na naman at ready para sa isang malupitang adventure. Kasama ang alaga naming si Taki. Ganun lang kabilis guys. Nasa taas na rin kami halos. So ayan na lang siya sa tuktok niyan. Ang ganda ng view! Woohoo! Alam nyo ba na sobrang ganda ng camera na nabili namin dahil isa na ata to sa pinakamagandang investment namin ni Jai. Dahil hindi mo nga akalain na sa liit nito, ganito ang kaya niyang gawin. Dahil alam nyo ba na 1-inch sensor na nga siya, kaya mas okay siya sa low light at kahit tirik na tirik ang araw, ang ganda pa rin ng kulay niya. Ang lawak rin ng dynamic range nito kaya sobrang detailed talaga ng shadow at highlights, especially sa mga gantong sitwasyon na maaraw. At syempre, one of the best thing na natutunan ko sa paggawa ng video ay ang matutong magkulay. Dati akala ko sobrang complicated niya, pero ngayon ko lang na-appreciate na ang ganda pala ng resulta pag nagsushoot nga tayo ng mga lag footages. At ito pa nga ang maganda sa ating Osmo Pocket 4 dahil supported na nga siya ng 10-bit color at D-lag. Kaya kung mahilig kayong magkulay, ito na ata ang camera na para sa'yo. At kahit napakaliit nga lang ng camera na to, pwede kang makashoot ng 4K resolution up to 2x zoom during recording. Ang ganda talaga ng ating camera ngayon dahil kahit napakalayo pa ng subject natin, pwede pa rin natin siyang makunan. At alam nyo ba kung ano pang maganda sa ating Osmo Pocket 4? Dahil kung mag-isa ka nga lang, meron tong Active Track 7.0. Nasusundan ka talaga automatically na para bang meron kang sariling cameraman. Isa nga to sa nagustuhan namin ni Jai sa camera na to. Dahil minsan struggle talaga pag walang nagbibideo sa aming dalawa. At pagdating naman sa stabilization, magugulat ka talaga dahil kahit sobrang alog ng shoot natin, ito ang magiging resulta
niya. Hindi mo na nga kailangan mag-gimbal para lang makakuha ng ganito kalinis na mga footage. Meron na rin tong 107GB built-in storage kaya hindi ka na talaga kakapusin sa mga shoot mo. At mamaya nga ipapakita ko sa inyo ang image quality pagdating sa low light. Dahil nga inabutan na nga tayo ng gabi sa hike na to. So yun guys, dito na nga tayo sa top na Mount Love and timing tayo na hindi tayo nakaabot ng ulan. Walang ulan sa tuktok. Tapos sobrang cozy din. Di rin ganun kainit. Hindi tayo binigyan ng sobrang tarik na araw kasi medyo mataas pa yung araw ngayon. Pero mahangin at presko dito sa taas. Kaya sobrang relax kami dito ni Chris. Can we stay here for a week or so? Just watch the corn grow in the fields. I don't know what's on your mind, but I know that it's something about you and me. So guys, nandito na tayo sa summit ng Mount Love. Dito lang yan sa Dapitan City. And tingnan nyo naman kung gaano aganda itong tanawin namin. Medyo gabi na, kaya di namin alam kung saan pa kami pupunta. Baka pumunta tayo ng Liloy. Zamboanga na ba yan siya? Yeah, Zamboanga. Actually, So, Zamboanga na rin dito eh. Kasi meron kaming nakita doon at gusto rin namin subukan kasi meron daw magandang beach doon. Which is Little Boracay. Kaya susubukan natin yung... Boracay! Little Siargao! Kaya pupuntahan natin yung Little Siargao nila sa Liloy. At di namin alam, first time namin puntahan doon. Medyo malayo pa kami, 3 hours away pa kami. At gagabihin na tayo pagbaba sa bundok na to. Kaya sobrang excited kami. Ito yung una nating ganap at ito yung una naming pinuntahan dahil gusto rin namin ipakita sa inyo yung ganda ng Dapitan City! Yes. At napakaganda dito sa May Dapitan. hiking area sila. Actually, ano lang siya, sobrang lapit lang. Siguro ma-hike mo siya within 20 minutes lang. Pag Ganun mabilis siya. kayo. Oo. Siguro 30 minutes kung medyo, 40 minutes kung medyo chill lang. Chill. Pero ito nga, sobrang nakaka-relax ng lugar. And tingnan nyo naman, tanaw nyo yung napakagandang tanawin ng mga karagatan. At Yes. sana, kung hindi lang maulap ngayon, may sunset talaga Oo, dito. maganda actually sunset dito. Pero kahit na ganon, sobrang pa solid rin. pa rin ng lugar. Yeah. Kaya, tara sa next destination. Let's go! Parang kailan nga lang nang huli naming naakyat ang bundok na to. Pero halos magdadalawang taon na rin pala nang huli namin tong naakyat. Nakakatuwa nga na muli naming nabalikan ang bundok na to. So guys, tingnan nyo yung view dito. Mas maganda dito kasi sobrang green ng kanyang landscape. At medyo malayo pa tayo. Doon pa yung bababain natin banda. Siguro mga 30 minutes, 20 minutes, makakababa na rin kami. And medyo madilim na, kaya tara! Kaya pa? Maganda view mo, Taki. Dilim na. Alam mo, napansin ko, ang ganda rin ng quality niya sa madilim. Kahit madilim, mo, ang ganda pa rin ang capture niya. May guide ako. So, ginabi kami sa hike na yon. Tapos ngayon, papunta pa aming Liloy. Around 3 hours pa yung biyahe namin. Pero siguro kakain na rin kami dito sa Dapitan. Or, up! Pagod na pagod siya. Gusto niya up. Tubig niya, tubig. Pagod yan? Pagod yun. Pagod yan? Pagod sa hike. So yun guys, ngayon kakain naman tayo kasi after hiking nakakagutom talaga yun. And hahanap tayo ng restaurant na budget meal lang syempre. And wala pang signal dito so lalabas muna kami sa area dito para makakuha tayo ng signal at makasearch tayo ng restaurant. So tara! Sige, down. Sit, sit, sit. Dali, sit, sit. Sit. Mami. Go. So yun guys, so dito tayo sa Yushidon Cafe kasi dito kami magdi-dinner ni Chris and pinapakain muna namin si Taki bago kami kumain kasi para ma-relax na siya sa loob ng sasakyan, iiwan lang namin siya sa sasakyan. Pero of course, naka-aircon yan, hindi namin na-off para makarelax din siya kasi syempre, first time niya, ay hindi naman first time, bihira lang siyang nakaka-hike so need niya ng rest. So tara, let's go! Gusto ko mag-ramen. So guys, nandito tayo sa Dapitan. Nakain muna kami dito. Then siguro dito na rin kami hanap ng hotel.
gawa ng late na kung ibabiyahe namin. Then, ang sarap magpamassage. Alam mo ba yun? Siguro mamaya papamassage kami after nating makasettle sa hotel. Bolts of lightning, pouring rain, crescent moon has taken itself far away to lay down. Uy, sayang. Saan tayo pupunta? Ba't parang in na yan ah? Oo, dito nga tayo. Uy, in! In yarn! In and out. In and out! Sayang, bata pa ako. Buang. Ba't dito mo ako dinadala? Bata pa ako, sayang. Ba't dito? Bumaba ka na kasi mag-inquire ka na, sayang. Merong kasi madaling araw kami paalis mga 4. Mga ilang oras ba yan? 12 na. Ano lang kami, matutulog lang kami. Matutulog lang. Siyempre, matutulog, mapapahinga tayo, galing tayong hiking. Medyo nakapagod yung activity namin. Buti nakakita tayo ng inn na mura lang sa 850. Ano to, aircon, 12 hours na. And let's go. Tingnan nyo naman guys yung quality ng ating Osmo Pocket 4. Kahit gabing-gabi na, kitang-kita mo yung mga kabit dito na dinadala nila. Ay, sorry. Kasha. Dandan lang. Kasha. Oh guys huwag kayong masama isip nyo Dito kami pumunta dahil merong parking. Ano pa sa inisip? Mag-asawa na tayo? Ay, mag-asawa pala. Parang mako-close to. Ayan ito. Red button, mako-close yan. Ha? Mako-close siya. Pag? Ito. Alam na alam mo Hindi, at common sense lang. Anong purpose niyan? Alam na alam mo Paano siya i-close to? Ano yung mano-mano? Malay mo yan, yung sa emergency. Yun. Ang linis. Puti. Gusto ko siya. Gusto ko yung color. Maninis. Uy, TV? Anong gagawin natin dito? Movie marathon? Ang dumi ng ano. Ha? Ang dumi. Madumi? Oo. Ayun nga, no? May mancha. May mancha. Pero okay lang yan kasi matutulog lang naman tayo. Hindi naman tayo maselan Siguro anuhin na lang natin. Ano di maselan? Ay, maselan ka pala. Hindi. I mean, isipin mo baka tamod yan. Huwag. Nag-overthink lang ako. Feeling ko kasi, syempre hindi maiwasan yung pagdating sa ganito. Matic yan with partner, yam-yam, ganon siya. So, baka yun nga. Yun lang, okay lang naman, wala problema. Balutin na lang natin. Yan yun si Jai guys. Medyo siya ngayon, medyo hyper. Ang daming sinasabi. So, check natin yung CR kasi ito yung pinakamahalaga. Ito yung CR guys. Merong bowl na hindi pinlash. Parang may umihi pa dyan Yan. So, Wala tayong magagawa. budget meal Naghanap kami ng budget meal. Budget meal to. Ito, Pero at 800 lang. Meron ka ng parking, meron ka pang higaan. So, magpapamassage muna tayo dito sa Relax Massage and Spa. Not sponsored to guys pero gusto lang namin mag-relax muna ni Jai. Dito muna kami. Parang ang sarap mag 2 hours, no? Kasi mahaba naman ang oras natin Ikaw, sige. Go. So, yun nga, wala naman kaming gagawin ngayong gabi. Kaya magto 2 hours massage kami ni Chris. First time ulit namin First time ulit? Ngayon na ulit namin nagawa yung 2 hours massage. May regular massage kami sa bahay, pero tag-iisang oras lang. Oo. Pero ngayon magto 2 hours tayo. Kasi wala naman kaming ganap dito Ano pong gagawin namin sa room? Matutulog lang naman kaya pa-massage na lang. Di ba? So, good morning, guys! Another day, another vlog for this morning. And ngayon, nandito nga kami sa Dipolog ni Chris and nag-eat muna kami. And papunta na tayo ng Liloy. So, first time namin pumunta dun sa area na to kasi bihira lang kami mag-travel ni Chris dito around sa south. And hindi pa kami nakaka-visit ng Zamboanga. So, around Zamboanga na siya. Parang kalagitnaan papuntang dulo ng Zamboanga. And hopefully, someday makavisit kami ng Zamboanga kasi matagal ko na siyang niyayaya. Kaso nga lang may mga nagwa-warn sa amin na baka delikado daw doon. And also yung mom ko nagsasabi din. Pero yun nga, bakit naman kung hindi naman, walay mo, hindi naman ganun ka, like, anong tawag yun? Parang delikado.
Pero soon. And sana may makasama kami papunta doon. Kung hindi man lang kami pinayagan ng family namin pumunta doon. Sana may makasama kami kasi para for safety rin, di ba? Pero yun nga, kain muna tayo guys ng ating breakfast. So yun guys, hindi namin kung saan na kami banda pero malapit na kami sa Liloy. Mga 10 kilometers na lang. Dito sa lugar na to, may nakaramdam kami na kakaibang aura. Hindi ko alam kung anong kwento meron dito sa Zamboanga del Norte. And kami ni Chris is talagang nakaramdam kami ng bigat. And bago lang nangyari, si Chris binangungot lang ngayon. Ngayon lang. Hindi ako makagalaw, tapos gising ako. Nakamulat yung mata mo. Hindi ko nga alam eh. Tapos ang nangyari kasi may nagpapatayin sa harap natin. Tapos Oo. may sinasagasaan ng truck. Tapos meron ng tao dun sa bintana. Katabi mo. Oo, tapos ayun, hindi ako makagalaw. Tapos yung nagising ako, ako na nag-drive. Ito, Eto. umalis na kami dun sa pwesto namin. Kasi nag-iglip nga kami dun guys, na para power nap lang sana. Pero alam mo ba, actually ako din, naginip ako. Truck din yung na akala ko na binangga tayo ng truck naman. Yun na panaginip ako. Pero nagising na ako nun, tapos natulog lang ako ulit kasi hindi ko lang naman siya masyado ina-overthink yung iniisip ko kung ano man yung napanaginipan ko kasi siguro iniisip ko na lang dala rin sa pagod. Ngayon lang kami nakaramdam ng ganito, ng pagod ng sobra. I remember when we used to be in love and we thought that nothing. So yun guys, nandito na nga kami sa Liloy, sa Little Siargao nila. Hindi ko rin na-expect guys. Medyo mingaw siya. Ay, sa kung Tagalog, tahimik nung lugar, walang katao-tao. Pero sa mga videos nakita na, I think mga gabi, bibo to sa gabi. Kasi, or hapon, dahil sobrang init ng namin. Actually, ang oras ngayon is 10:50 AM pa. And tingnan nyo yung beach. Ang ganda! As in, ang ganda ng dagat. Ang linaw. Bababa muna kami ni Taki. Kasi anuhin ko muna siya, ipaparelax ko muna. Dahil medyo mahaba-haba yung biyahe namin. Para ma-relax yung kanyang body. So, let's go guys! Wow! Nasa beach yung Taki boy ko. Ganda ng beach guys, oh! Legit, ang ganda ng beach nila dito. And sobrang init nga lang. Ganyang kainit. Medyo tanghaling tapat na. Ito yung dagat dito. Huwag mo inumin yung dagat ha. First time magdagat nito ni Taki guys. Baka magulat siya, maalat yung tubig. Ay! Ang ganda ng dagat! Ay! Shh! Huwag mo inumin! Iniinom niya na. Nasa dagat si Taki! Yay! Ang ganda ng dagat dito guys! Oh, nag-e-enjoy yung anak ko. Nakakatuwa! Alinis! So, kung bibisita kayo dito, guys, medyo liblib. Hindi na medyo, sobrang liblib dito. And hindi ganong katao. Nakakataha siya, especially kung hindi kayo taga dito. Okay naman yung environment. Okay naman yung community. Tsaka, May nagbabantay. may nagbabantay din. Isa din yun. Kaya, You will arrive at your destination. may safety pa rin kasi may entrance din siya. So, connected pa rin siya sa tourism. Nandito na tayo sa Welcome to Situbo Falls. And ang ganda ng falls niya kasi para siyang, meron. Para kasi siyang hagdan-hagdan. Hagdan-hagdan. And malaki siya. Parang same dun sa inyo, sayang sa Agusan. Tama. Di ba? Aba, nabidyohan na ni Chris. Nabidyohan niya natin na yung falls. Ang ganda.
guys, so nandito tayo sa isang waterfalls. Nauna na maligo yung isa. Ayun oh, Ang grabe ganda. oh. Ang taas din ng falls dito. Oo. At ayun si Taki. Taki, nag-e-enjoy na. Hagisan yung mga kahoy, sayang ko. Tingnan nyo guys. Papakita ko kayo ng trick. Come! Bang! Bang! Gustong gusto niya yung ganyang trip eh. Oh, favorite niya kasi yung ilog, guys. Ayun oh. Masaya siya pag naliligo siya. Yan. Oh, 'di ba? May bata na naman tayo nag-e-enjoy. So guys, ang ganda na napuntahan nating lugar. At ngayon ay babalik tayo sa dagat kung saan tayo nang galing kanina. Kasi gusto namin, di na kami napag-explore kanina dun eh. Gusto lang namin puntahan siya ng hapon, baka may sunset. At sana mamaya may sunset para makita natin kung gaano aganda ang paglubog ng araw doon. Kaya samahan nyo kami doon and let's go! Asa pa dulong Sunny Beach, te? Asa man? Aw, ang sakyanan, masulod ba? Masulod, gamay. Sayang! Palos pababa siya. Sige, te. Thank you, te. So guys, papunta tayo ngayon ng Sunny Beach. At ito yung tinuturo sa amin daanan. Dito daw papasok dito. I gotta love, love. I gotta love, love. I gotta love, love. I gotta love. Ito yung dagat guys. So, ang ganda ng dagat dito. Nandun si Sayang, bumaba na si Sayang ko. Alam nyo kung bakit maganda yung spot na to? Kasi, tingnan nyo yung likod natin. Hindi siya napapasukan ng sasakyan, pero napasok natin, gawa ng kaya ng 4x4 natin at maliit lang tong jeepney. Tapos dito, merong onting sand at pwede kayo dyan magtampisaw saglit kung gusto nyo maligo ng dagat. Hi Sayang! Okay ka dyan? Ayun yung asawa ko. Buti na lang itong ating camera, meron siyang 4x, kaya kahit malayo, pwede ka mag-video. Alam nyo ba kung anong maganda sa lugar na to? Dahil nasa pinakadulo tayong parte ng spot na to, at sa dulong parte ng spot, merong dagat. At ganito aganda yung dagat sa likod ko. Napapaligbutan tayo ng napakalaking mga nyog, napakaraming mga nyog, at ito rin isa sa nagpapaganda dito. Kaya baba tayo, samahan natin ang aking asawa doon. Try natin mag-explore sa napakagandang lugar nila. Tingnan nyo guys, para kaming nasa Siargao. Pero dito, solong-solo namin yung lugar. Ganda as in, sobrang ganda. Like, ito yung mga spot na hinahanap namin ni Chris na tipo na parang kami lang nandito. Pero may entrance siya guys, 20 pesos lang sa mga nakatira dito, which is yung mga locals. And ayun, very grateful kami. Ang ganda ng view, very peaceful. And enjoyin na lang natin tong mga last minute namin dito and aalis na kami. So, yun lang. Bye!
Nakakapagod man ang mahabang biyahe, pero walang maitutumba sa sayang nararamdaman namin ngayon ni Jai. At nagpapasalamat kaming lagi sa Panginoon na iniingatan niya kami sa bawat adventure namin. At habang kaming dalawa pala ngayon, sinusulit namin to ng sobra. Dahil kung dumating man ang pagkakataon na yon, sigurado akong magiging iba ang takbo ng buhay namin. Sa ngayon, hanggang dito muna ang kwento, kaya hanggang sa muli, paalam!